May mga cottage sa kabilang side ng Kailugan. Kailangan naming itawid ang Bajaj RE sa kabila para may masilungan at hindi na kami singilin sa renta ng kubo. Kung kanina, batuhan, tapos putikan, ngayon naman sa tubigan. Dito na tayo, nasa bunga na tayo. At wala kaming kaalam-alam na ito na pala ang mangyayari sa amin. Okay, game. Kita ka sa daan. Yan, dahil nakabili ka na, pwede ko nang isuot yung shades ko. Ganito ang ano bro, ang outfit ng Wakwak Rangers. Speaking of wakwak, naisip ko na yung pangalan ng Maxima ko pag nagkaroon na Wakwak. Kasi wakwak. Alright. Boy next time. Hindi, maliktad pala. Boy first time. Boy next time. What's up mga next timers? Next timers yun daw. Welcome back to another episode. Ito na ang request nyo. Ang pagsasama ng dalawang dati ay nag-away sa social media na ngayon ay magkaibigan na. Nagkataon lang yon na stress kami sa mundong hindi naman namin gusto. Kapag wala nang gas, ito naman tayo, diba? At pagkatapos nun, ayun na nga. Nagkaayos kami at nagtagpo na pareho ang aming interest. Hindi ka sure. Hindi tayo sure. Ang bumiyahe at pumunta sa mga lugar na di gaano dinadayo ng karamihan. Sa mga hindi pa nakakilala kay Gino, siya yung ang Gino Moto dati. At ito ang 5 bagay na dapat ginagawa mo o dapat meron ka para ikaw ay maging isang certified kamote rider. Alam mo bro, may nakalimutan tayo. Wow. Hindi natin nabili yung alupihan na sinasabi mo. Ay oo, nag-bypass tayo eh. At para mas makilala nyo si Gino, bisitahin nyo yung YouTube channel niya. Benguet na tayo. Makarating na natin ang highest point kung kakayanin. Yung mga mahilig manood ng adventures dyan na gamit ang tuktok, sigurado, mag-e-enjoy kayo sa mga videos niya. Hindi kami natuloy sa highest point. May nabangga kami. Sobrang kaba ko. Hindi na kami huminto. Nag-aalala tuloy ako. Para hindi nagalit yung mga trabahador doon, baka nabasag yung orange barrier na nabangga namin. Plastic lang naman yun, so siguro okay naman siya. Tuloy ang biyahe natin. Pa-Aurora tayo ngayong araw na to. Di nga lang alam kung saan banda sa Aurora. Sa mga hindi pa nakakaalam kung saan ang Aurora, dun yun kung saan yung matatagpuan ang Baler. Pero hindi tayo pupunta doon sa Baler. Doon tayo sa mga kasulok-sulukang kadilim-diliman, sa lugar na hindi masyadong matao. Along the way, kailangan namin magpagas. Kailangan natin malaman to kung ilang litro ba ang gas na pwede nating ikarga sa Bajaj RE. Gagi, hanapin natin. At kung magkano ang full tank nito. Baka dito sa likod, finding gas tank. Puno na agad, tapos na agad yun? Bilis naman. Dito malalaman kung sino talaga ang magulang sa pagpapagas. Bakit? Siyempre. Hindi, gusto ko malaman kung ilan ang liters ang Bajaj RE bro. Capacity niya? Oo. Para alam natin yung... nasa 7 liters din. O yun, 370 full tank. May laman pa yan nung tinargahan So nasa 8 liters ang full tank ng Bajaj RE. Tuloy kami sa biyahe at bigla namin nakita ang Gulf Gas Station. Akala nyo walang Gulf gasoline station dito sa Pilipinas? Meron! Bagamat hindi nyo nakikita si Gino na kasama ko sa Gulf Oil, siya lang naman ang pakana sa mga makukulit na promotion videos ng Gulf na tulad na nagbabiral ngayon. Ayoko na, pagod na ako, tama na. Di babe, konting tiis na lang. Tama na, next time na lang natin tuloy to. Dito na tayo eh. Tapusin na natin to. Promise, malapit na. Anong malapit na? Kanina pa ako nagtutulak dito. Wala pa tayo makitang shop. At tirik-tirik pa nagdaanan pa yan. Doon, alam ko, meron malapit na. Ay. Gulf Pride Scooter Plus. Ang langis na pangmalakasan. Sa takbong 60 to 70 km per hour, narating na namin ang syudad ng Gapan. Sa Nueva Ecija to. Di ba na pag-uusapan na natin yung possible na mangyari na mag-Philippine loop tayo? Eh paano yung tatatlo ang Bajaj na model? Oh,
Magkakasya ba tayo? Pwede yan. Di ba, Ma'am Tit? Akin yung basa, akin yung Maxima. Sa akin to. Oo. Ito. Sino dun sa cargo? Si Mac, ba't doon siya sa cargo? Oh. Meron kong camper van setup. Napakaganda talagang base nung cargo. Yung cargo. Oo. Kasi pa, bibihisan mo na lang yun bro. Oo. Mako-customize mo yun. Lalagyan mo na lang ng kahon sa likod eh. May aircon ba yun? Ay, hindi ko lalo. Yun lang. Tostado ka nun sa loob. Saradong Kasi may ano no? May pinto at may salamin yung pinto niya eh. Pwede ba ilagyan ng aircon? Ganun kaliit yung bati. Oo, pagawa nila. Pwede ano, kung wala siyang aircon, pwede mong patanggal yung ano, yung pinto niya, pintuan. No? Para may hangin. Or kung gusto nila, pintuan na lang itira na lang. Thank you sa Bajaj Philippines bro. Yes. Shoutout on Tit ng Bajaj Philippines. Pinaulakan nila kami sa aming kalokohan. Kaya sila nagulat eh. Sigurado ba kayo? Kaya nyo ba yung Philippines yun? Oo naman bro. Pero napatunayan na yun eh. Ni Wild Tuk Tuk Adventure. Wild Tuk Tuk. Hindi lang siya vlogger eh. Kaya... Ganito rin yun diba? Dilaw din yun sa Oo, kanya. Ari. Yung Maxima, kaya na ano yun. Kakayanin na ng 6. Ngayon pala nagpapasalamat na kami Ma'am Tin Sa tigi-isa naming unit na ibibigay niyo sa amin. na ano, walang expiry date kung kailan natin gagamitin. Yung masarap kasi sa pakiramdam ng ganun eh. Di ba bro no? Oo, kasi Ma'am Tin, totoo lang nakaka-pressure din pag alam na namin babawi na yung unit, gusto namin masulit. Tapos marami ka pang gustong gawin para Oo. sa Bajaj. Eh, total, hirami lang din naman namin ulit. Why not, di ba? Ihabaan na lang. Parang may ex ka, may narinig ka rin. Ano yun? Kundi po isang... Taon. At dahil tanghaling tapat ang biyahe na to, inabot na kami ng gutom sa biyahe. Matik yan, Karinderya Gaming. Napakaliit ng porsyento na makikita nyo ako o si Gino sa isang fancy restaurant. Malaki ang chances na sa turo-turo nyo kami matatagpuan. Dinuguan ang in-order ko sa pananghalian na buong akala ko itinumis to, pero hindi pala. Saan yung tinumis dito? Sige po. Pagkatapos kumain, abante agad. Di kalayuan ay narating na namin ang boundary. Papasok sa bayan ng Bungabon. Dalawa ang pwede nating daanan papuntang Aurora. Pwede ka magbungabon o pwede ka naman dumaan sa Dingalan. Pero bago tayo dumating sa exciting part ng zigzagan ng kalsada ng Bungabon, nag-stop over muna kami saglit sa Labi River. Buti na lang kasama nila yung anak nila. Dahil kung hindi, third wheel ako. Yes! Hindi na nakapanaw. Pero minsan okay yung ganito, no? Mas okay maging kaibigan yung mga di mo kasundo dati. Kasi kilala mo na agad bago magsimula ang pagkakaibigan. Pero ganun talaga ang buhay eh. Nararanasan natin lahat yun. At walang exempted dun. Talagang may mga kaibigan na dumadating at nawawala. Huwag tayong maging ipokrito sa bagay na yon. Lahat tayo may mga naging kaibigan at sa huli ay nawala. Pero nandun tayo sa realidad na hindi humihinto ang mundo para makakilala ulit tayo ng mga taong pwedeng maging kaibigan ulit. Pero ang sikreto dyan ay yung pagpapahalaga sa pagkakaibigan. Lahat ng tao ay mayroong mabuti at hinding pag-uugali. Nasa atin yon kung paano natin pakikisamahan ang bawat isa. Yun bang pagkakaibigan na kasama mo sa hirap at ginawa? Sa meron na wala ka, eh andyan sila. Yung pagkakaibigang hindi nababago ng kasikatan at hindi natatabunan ng pera at kayabangan. Yung estado ng buhay na marunong pa rin lumingon sa pinanggalingan. Let's do it na! Aakit na tayo sa kabundukan na merong zigzagan. Wala tayong dapat ipag-alala. Master na si Gino sa pagdadrive ng ganitong klaseng sasakyan. Hindi ka sure.
The banking session with Gino and Boy P gamit ang Bajaj RE 3-wheeler. Sabi nila kapag nasobrahan ka sa liko, posibleng gumulong ka. Yun kung di mo alam i-counterbalance ang 3-wheeler. Welcome to Aurora Province. Simple lang yan. Huwag matatakot sa kurbahan, counterweight ang tawag dito. Kapag liliko ka sa kanan, dapat ang weight ng sasakyan ay nasa kanan din para maiwasan ang pag-angat ng kanang gulong sa likod. At kapag liliko naman sa kaliwa, ilipat nyo din ang bigat sa kaliwa. Para maiwasan din ang pag-angat ng kaliwang gulong sa likuran. Talagang hindi ka mababagot! Narating na namin ang Aurora at nagsisimula ng dumilim ang kaulapan. Lagi, sarap. Ang lamig, bro! Ang sarap eh, no? Ayaw mo talaga? Hindi na. Para sobrang sarap nung lublog ko sa ilog. Kaya, At unti-unti na pumapatak ang nababadyang malakas na ulan. Mahamog, di ba? Boy, next time! Boy, next time! oh, bakit? My first time. Bibili ka ng may isda? Paano? Next time na lang. Tanging si Gino lang ang nakakapagpa-drift ng tok-tok. Dito na tayo mga first timers sa Aurora Province. Kapag diniretso mo to, ay ang tumbok mo nito is mismong pabaler na, pa Dinadjawan, pa Dipakulaw, pero hindi tayo didiretso doon. Kasi itong biyahe namin ni Gino is hanggang bukas is uuwi din kami. Pero after namin makauwi, the next day is aalis din ako. Paplano lang ako kasi kailangang bumalik ng kanyang misis kasi syempre may trabaho. Pero tuloy tayo sa biyahe. Sabi mo, merong mga ano doon? Saan sa? Maghahamo ka kasi merong... Mga kubo. Hindi ka sure. Ngayon bro, kamusta ang experience i-drive naman si Bajaj? Ako naman may experience na ako sa 3-wheeler. So, hindi ko sinasabing maganda si Bajaj RE. Pero okay yung handling niya. Malambot yung suspension. Ang lakas ng arangkada. Maluwang. Ano? Kailan ko na bang tapusin itong asawa na to? Kasi parang feeling ko nasistress ko. Andito na tayo sa bungad mismo nung ilog na tutuloy namin. First time ko to. Si Boy next time ay ilang beses nakabalik dito. Kumbaga parang getaway lang namin to. Quick getaway lang namin para makahinga-hinga. Naman si Boy next time, si Gino, is parang isang boy first time din yan na nasa ibang pagkatao. Tapos si Gino is parang boy first time na nasa ibang pagkatao. So sa madaling salita, nagkakasundo kami sa bawat trip na gusto namin gawin. Kumbaga nagja-jive yung aming mga interest ba pagdating sa biyaheng ganito. Pero yung saan yung tindahan nila dito lang din. Yun yung kanina, no? Ang ganda ng ilog, guys. Nasa probinsya na tayo ng Aurora at dito tayo magpapalipas ng gabi. Bro, napakaganda ng lugar na pinagdalan mo sa akin. Sulit ba ang mahabang bangkingan? Oo bro, pagdating sa bangkingan gamit ang 3-wheeler, galing mo doon. Hindi ako nagsasawa dito. Kabundukan na humahamog-hamog. Alam mo yung eksena sa movie. Sino mo naman yung na yan, image na yan. Kung pag-usapan natin yung imahinasyon mo. Anong nakikita mo pwedeng mangyari dyan sa kabundukan na humahamog na yan? Bali uulan sa taas, magla-landslide ng malakas, tapos matatabunan tayo. Ganong level. Ako naman, dyan sa likod ng kabundukan na yan. May Titan. Hindi, si Ultraman. May lalabas dyan, tapos mag-aaway yan. Sabay, ganyan yung mga lugar nila na labanan lagi, no? Kung hindi sa city. Sa likod ng kabundukan. At solong-solo natin ito ngayong gabi. Hindi, may mga nag-overnight naman madalas dito, bro. Hindi madalas. Yung nga maganda dito, hindi madalas ang tao dito. Tayo lang. Tsaka yung mga wakwak na sa kasala. Mamaya natin sila awan, yung mga wakwak. Ay, speaking of wakwak. Alam niyo ba ang boyfriend nyo? Hindi ko alam na ganun kaseryoso sa wakwak. Paano ko nasabi?
Eh syempre, expect the unexpected, dapat lagi tayong handa sa mga ganung bagay. Kasi talaga nag-exist talaga yung mga hindi pang karaniwang nila lang dito sa mundo. Ganyang level talaga yung pag-iisip ko. Ibang level ang preparation ni Boy P sa wakwak. Aba, Nakatali. may passcode pa ata to. Oo. Bago mo mabunot pang wakwak yan, ang tagal. Yung andyan na yung wakwak. Teka lang. Ipakita mo muna sa kanila yung... Ay, gasti, custom made. Oh, Boy P, di ba? May Boy P. Boy P. Ang gumawa ng bolo na yan, bro, pinakamatandang tagagawa ng itak sa Quezon. Totoo ba? Oo. Pangwakwak talaga yan. Alam mo kung bakit? Yung talim, Oo. yung mismong bakal, buksan nyo natin. Oo. Yan. Di ba may mga kalakalawang? Para sa wakwak yan, bro. Pero hindi yan normal na kalawang. Ano? Kinalawang na lang yan dahil binabad ng daang-daang taon sa katas ng bawang. Pero wala na naman, nakakakalawang pala ang bawang. Oo, bro. Kaya kapag may wakwak man sa paligiran natin, kasi hindi lang wakwaks. Kasi hindi lang yung isa eh. Oo. Maamoy agad nila yan. Hindi So na sila hindi mo lalaki. kailangan ilabas. Ayos ano? So pag gusto mo ng garlic bread, ihipahid mo na lang to sa bread. Ipapahid mo na lang. Pero ito yung itsura ng Kailugan dito sa spot na tutulugan natin ngayong gabi. Malinis na ilog, hindi naman ganun kalalim. Madalas daw umuulan pero hindi naman malakas na ulan tuwing gabi. Basta ngayong gabi, magtatali lang kami ng hammock dito. Magluluto kami ng hapunan namin at Yes, baby. Ito na. papahinga, magkakwentuhan, magkakape. Kapag nainitan siya, nagiging brown siya. So magdi-dinner na kami, 8:30 ng gabi. Pagkatapos ito, magpapahinga lang kami, magkukwentuhan at syempre, pahinga na, tulog na yun. Okay, oras na para matulog. Lumalakas yung ulan. Nag-alala kami kasi itong lugar na to flash flood prone. Pero may mga lokal kami mga kasama dito na dito nakatira. So alam naman nila yan na kung delikado abisuhan naman nila kami. Pero so far okay naman. Naway ingatan tayo ng taas sa mga oras na tulog tayo. Hindi nyo lang nakikita pero nandito ako ngayon sa loob ng tuktok na tutulog. So kung nagtataka kayo na kung kasya ba ako dito, hayaan nyo na. Problema ko na yun. Sige na, good night na. Magkita tayo bukas ng umaga. Ang sarap ng tulog ko. Para akong nasa sinapupunan ulit ng nanay ko. Buti na lang andyan ang mga kaibigan nating mga hainas. Sila ang nagbantay sa amin magdamag. Maprotektahan lang kami laban sa mga wakwak na gustong salakayin at kainin ang fresh naming mga flesh. Nice exit. Mabagal ang oras at galaw. Kalmado lang ang mag-asawa sa paghahanda ng agahan. Maasahan talaga ang Bajaj. Hindi lang sa 3-wheeler. Parang nagto-commercial ka pa rin, bro. Mahirap talaga kapag nabibitin. Habang ako ay pumipetiks, kalmado lang ang mag-asawa sa paghahanda ng agahan. Habang ako ay pumipetiks lang kasama ang isang haina. Pero nakaramdam din naman ako ng hiya. Kaya tumayo ako at tumulong. Nalikuran mo ko, kinakausap kita. Naganap ako ng pwedeng gawing stick sa iihawin naming saging. Siyempre, hindi pwedeng wala sa eksena ang kape. Ako na rin ang nagpresenta mag-ihaw at magprito ng saging na aming kakainin. Tinapa, scrambled egg, tsaka pritong saging. Yung pamilya ay dito natulog kagabi. Mga nakahamok sila at ako dun sa tuktok. Kamusta ang experience ko dun sa tuktok na natulog? Di nakatulog naman ako ng maayos. Yun nga lang, nakatupi ako. Pero parang lagi akong parang alam mo yun yung gising na parang para i-adjust mo yung paa mo. Kasi nga talagang nakabaliko ako Pero nakatulog ako ng maayos. Medyo ngalay lang aking mga
binti ngayon. Pero okay lang ngayon kasi hindi naman talaga tulugan yun. Tinulugan ko lang. Kaya Gina to, no? Ayan. Dito ako sa auto. So ang breakfast namin ay ginanggang kung tawagin sa Bisaya. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa atin sa Tagalog, pero ang tawag natin dyan is literal na inihaw na saging. Siyempre, magbubudal fight kami. Pagkatapos ng agahan, lilipat lang kami ng spot para maligo. Off-roading! Ang tanong, kakayanin ba ng ating Bajaj RE? Kinaya naman. Kanina sa batuhan, ngayon sa putikan. Let's go! Kinaya rin. Panis! Dito, yung ilog, medyo may lalim konti na hindi siya ganun ka-marga sa yung tubig. Dito or dito? Malamang dito. Dito? May mga cottage sa kabilang side ng kailugan. At dahil ang challenge namin sa biyaheng to ay pagkasyahin ang 1,500 pesos, kailangan namin itawid ang Bajaj RE sa kabila. Ba? Para may masilungan at hindi na kami singilin sa renta ng kubo. Kung kanina, batuhan, tapos putikan, ngayon naman sa tubigan. Grabe. Camping slash Around kaya itong ba dyan? test drive. Let's go. Nasa ba tayo dito? Dito na tayo, nasa bunga na tayo. At wala kaming kaalam-alam na ito na pala ang mangyayari sa amin. Okay, game. Hoy! Oh, shit! Oh my God! Ay, ang lalim! Ang lalim kayo baba! Sorry! Sorry na! Huwag na! Agad na sorry! 1, 2, 3! Yeah! Yeah! Naka-neutral ba? Oo. Sige, 1, 2, 3. Yeah! Kagi na lang. May ilaw? Naka-neutral. Okay, 1, 2. Yeah! 1, 2. Ang tigas. Siguro hila bro, hila. Diyan ka, dito ako. My God. Sige, sige. Pamakita mo natin ito. Okay, sorry. Okay, 1, 2. Oh my God. Dating yan. Pag ito, umandar. Pagkatulak namin doon sa taas. Bajaj number 1. Yun ang testing natin. Pag ito, umandar. So habang ginagawa namin ng paraan, thumbnail. Kakalma muna tayo dito. Dahil hindi pangkaraniwan ito nangyari sa atin. Bajaj RE Amphibian Edition. Hindi ko masasabing plano to ni Gino ha, kasi sumangayon ako, so amin lahat to. Ma'am Ting, sabi nga, mas madali humingi na sorry kaysa humingi ng pabor. Ma'am Ting, sorry! Sa mga ganitong pagkakataon, dito mo kailangan pilitin na maging kalmado. Kasi pag inunahan ka ng kaba at panic, doon lalala ang sitwasyon. Hindi naman malala ito kung tutusin eh. Nakakawa kaya? Oh, promise. Pero, kaya yan. Kailangan lang natin ng kalmadong pag-iisip at teamwork. Let's go! 1, 2, 3. Yeah! Yeah! Ayan! Oh. Boss! 1, 2, 3. Lipat ka. Last 3, boss! Kalit-kalit lang yun. Pagkita kayo. Lipat? Konti na lang. Okay, game. 1, 2, 3. Yeah! Aray ko! Dito siguro? Sige, sige. May malaking bato. Okay. Game.
1, 2, 3. Parang may nakabara dyan. Sakto yung umaandar, bro! Pagkagaling sa lubog, umaandar pa rin! Yun! Abante mo konti, bro. Bajaj number 1! So paano? Maliligo na tayo? Oo. Nag-aalala tuloy ako. Right. Papairamin pa kaya tayo? Hindi ka sure. Hindi tayo sure. Kailangan ko mag-public apology, bro, sa Bajaj. Kailangan ko pong in behalf of the citizens of the Philippines, humihingi po kami ni Gino ng kapatawaran kay Ma'am Tin sa nagawa naming kasalanan. Ganun po man, umandar naman.